Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kong Luistro, kinastigo ang banat ni Sara Duterte, panay sisi sa ating Pangulong Marcos. Abay grabe mga kaibigan. Imbis na sagutin ni BP Sara ang mga binunyag ng AMLAC at ni former Senator Trillanes, abay puro patutsada ang birada. Tapos itong mga alipores nila, puro din paninira at binabaluktot pa talaga ang katotohanan, sabay turo sa Pangulo na siya ang utak ng lahat ng ito. At ang mga katulad ni Kong Luistro ay nakatanggap daw ng maleta. Kaya naman, hetong matinding buwelta sa mga patutsada at birada ni Sara Duterte at sa kanyang mga alipores. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV na anyay wala pa ring pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-maletang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang sagot ni Duterte sa lahat ng aligasyon. Malinis sa kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingay ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Grabe mga kaibigan, no? Malinis. Malinis daw ang ating Vice Presidente. Aba, matindi mga kaibigan. Malinis naman pala eh. E di ipaliwanag ang bilyong yaman kung saan galing, hindi yung puro pamilya. O di po ba? Sanay na tayo sa linyahan ng mga Duterte mga kaibigan na kapag nahuhuli sila o huli sila sa ebidensya, ang unang ginagawa nila ay ang pag-atake sa mga nag-aakusa. O tulad ni Trillanes, di ba? Yung mga tauhan sa AMLAC, sa COA, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pero ito mga kaibigan, hindi effective kasi mga kaibigan yung mga palusot ni Sara Duterte. Mulat na po sa katotohanan ng mga kababayan natin. Akala siguro ni BP Sara, puro DDS. Puro DDS ang Pilipino na madaling utuin. Di ba mga kaibigan, humarap kasi sa impeachment, hindi yung puro press con, di ba mga kaibigan, at pamilya? Ay nako talaga, oo. Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy ang nauna niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo. Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ng kanyang bagong request. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Umabot sa 6.7 billion pesos ang na-flag na transactions based sa report ng AMLAC. 3.7 billion pesos ay sa accounts ng bise at 2.9 billion pesos naman sa kanyang asawa. Una nang sinabi ni House Committee on Justice Chair Congresswoman Jervil Luistro na tila lagpas na sa kinakailangang standard para magkaroon ng probable cause ang mga ebidensyang hawak nila. Totoo naman mga kaibigan, sapat na po at pwede nating sabihin na may probable cause talaga. Doon pa lang sa COA report mga kaibigan, matindi na yun At dapat lang talaga umakyat ito sa Senado para sa impeachment trial kung saan abay delikado mga kaibigan si Sara Duterte dito. Hindi tulad kay Escudero noon na dribble. Anong sabi ni Soto? Pag dumating sa kanila yung kaso, abay forthwith mga kaibigan. Yan ang gusto natin kay Soto. Action agad. No? Hindi tulad dito kay Sara Duterte, puro palusot tapos sa social media sumasagot mga kaibigan yung kampo nila. Hindi yung lagi nilang sinisisi mga kaibigan, di ba? Yung COA, yung AMLAC, panay patutsada kay Pangulong Marcos at kay Senator Trillanes. Tapos mga kaibigan, di naman kayang sagutin yung 6.7 billion na transaction galing sa report ng AMLAC. Kaya naman mga kaibigan, heto matinding sagot ni Kong Luistro dito nga sa mga banat ng ating Vice Presidente. Pakinggan po natin to, ang ganda po nito. In spite of all those pronouncements against Senator Trillanes, against the members of the Justice Committee, I think what is important is for her to respond to the specific allegations in the impeachment complaint. Correct. After this is an impeachment proceeding, the subject matter is the fitness of the impeachable official. And what is important is for her to be able to answer the specific allegations on confidential fund, on unexplained wealth / non-disclosure in the SALN, and the alleged threat, no?
ang dami ng sinasabi. But none of those actually is responsive to any of the specific Ay, allegations in the nako. impeachment complaint. For me, it's like she's trying to divert the attention of the people who continues to believe in her to some other people instead of her answering the specific allegations. Totoo naman. In addition to that, if this amount of 6.7 billion transaction cannot be explained with respect to their sources, then there is a basis as well to say that there is a possibility that this is unexplained wealth. No? But of course, it will depend on the majority of the justice members how they will appreciate this. Pero ang klarong-klaro dito is the big disparity of the amount declared in the SALN vis-a-vis the amount of transactions flagged down by the Anti-Money Laundering Council. Correct. It is hard to reconcile actually, no? Totoo naman. Kasi most of the transactions reported by AMLAC is cash transaction. So if we focus on the cash declaration and the money in bank from 2019 to 2025, zero declaration na. Ito yung sinasabi ni Congressman Joel Chua na, di wow, no? So how will you Hindi wow. tally a zero declaration in the SALN with the report of AMLC millions of transactions during the period of 2019 up to 2025. The transactions reported in AMLAC should have Kaya been nga disclosed as well dito sa SALN. Kaya while the endorsers really have to connect the unexplained wealth with the report of AMLAC, ang maliwanag na dito is already the non-disclosure in the SALN. Ang laki naman kasi talaga mga kaibigan ng diferensya, di ba? Yung discrepancies. Oo, mantakin nyo 88 million yung nasa SALN. Tapos billion pala yung transaction sa mga bank accounts ni Sara Duterte. Aba matindi. Oh, tapos ang isasagot niya lang sa taong bayan, pinupolitika siya. Ginigipit siya. Ibang klase mga kaibigan, samantalang puro resibo na nga di ba? Puro resibo yung pinapakita sa taong bayan ng AMLAC at nila Trillanes at ng iba pa, di ba? Tulad ng COA. Oh, hindi puro salita mga kaibigan, may resibo talaga. Oh, tapos ganito lang si Sara Duterte kung gumawa ng palusot. Pinupolitika. Ang tindi mo talaga. Oo. Tapos mga kaibigan, di ba may susunod na pagdinig tungkol sa pagbabanta ni Sara Duterte? Abay palusot nila mga kaibigan, hindi naman daw yun pagbabanta. Galit lang daw siya noon. Mabait naman daw si Sara Duterte. Kalmado at walang bahid ng kabulastugan. Diba mga kaibigan, parang ginagago tayong lahat, no? Kaya pala no, noong mayor, itong si Sara Duterte, nanapak ng sheriff. Diba? Dahil lang sa init ng ulo niya. Kaya ang dami niya ng palusot, ganyan. Pero, i-justify pa talaga yung pananapak niya mga kaibigan. Ang tindi. Kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot ni Kong Luistro dito nga sa mga palusot ni Sara Duterte at ng mga alipores nila tungkol sa pagbabanta niya sa ating Pangulo. Well, we would like to know the result of their investigation with regards to the threat that was committed, allegations of threat of the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker. Kasi, di ba dinideny naman niya to? This video Totoo was naman. watched, was seen by the whole world, no? That it even became the headline of international news, di ba? Kakahiya. So, I think res ipsa loquitur. I think everybody will say that what has been said has been said. Correct. Diba? And how can it be? I think they really have the practice of denying after making this utterance. I've Diyan seen magaling this a lot of times from the former president. That after making some utterances, he would suddenly say, "I'm just joking." No? So, parang parehas din ito na after that threat, words of threat, utterances of threat, which was even confirmed in the succeeding interview, she suddenly said that she never threatened the president, the first lady, and Baliw talaga and no? the former speaker.
I don't know how else are we going to explain this after this video was seen by the whole world. We observed that during the time that she was uttering this threat against the three subject personalities, no? Nakita mo naman galit na galit siya, di ba? And for somebody who is so agitated, so infuriated, would you believe na hindi seryoso yung sinasabi niya? Parang it's hard to believe. It's quite irreconcilable. Well mga kaibigan, tulad nga ng sinasabi dito ni Kong Luistro, mukha namang seryoso yung mga pagbabanta niya. At talaga namang galit na galit si Sara Duterte noon mga kaibigan. O taliwas na naman sa sinasabi ng mga grupong DDS. O di ba? Yung mga alipores nila. O anong sabi niya? Kalmado daw si Sara Duterte. Kalmado? Tignan nga natin mga kaibigan kung kalmado ba to. O tignan natin, balikan nga natin saglit. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, O di ba? Lisa Marcos, O. Bongbong Marcos. Di ba mga kaibigan, ang tindi no? Yan ba yung kalmado? O, di ba? Kaya nga mga kaibigan yung pagbabanta nila sa Pangulo, talaga namang seryoso sa tingin natin, di ba? Tulad na lamang, di ba mga kaibigan, sa pahayag ni Mr. Ramil Madriaga, na ang plano ni Digong, tapusin itong ating Pangulong Marcos pag hindi ito napatalsik sa pwesto. Tapos mga kaibigan, iisa yung bukang bibig ng mga Duterte. O, tulad ni Barbie Baste. Anong sabi niya mga kaibigan nung nakaraan lang? Diba? Isang ulo lang ang gusto nila. Ulo ni Pangulong Marcos. Diba mga kaibigan? Tapos sinasabayan pa nila ng mga fake news tulad ng pagpapakalat na patay na daw ang ating Pangulong Marcos. Diba? Tapos mga kaibigan, yung pinapakita daw ng mga mainstream media, puro AI daw. Ganyan kagalibol yung mga DDS mga kaibigan. Ang dali nilang utuin. 'Di ba? Lalo na pagdating sa usapin ng mga kabalbalan ng kanilang mga amo. Diba? Hindi nila matanggap So kita natin mga kaibigan dito na gusto talaga nilang pabagsakin at patalsikin ang ating Pangulong Marcos para siguro pagtakpan. 'Di ba mga kaibigan? Pagtakpan yung kanilang mga kabulastugan. Yun mga kaibigan. Yun naman ang tingin natin dyan Kaya kung ano-ano na lang sinasabi nila sa ating ahensya, sa ating gobyerno, sinasabi nila sa AMLAC, sa COA, kay Sentry, di ba? Kung ano-ano. Di na lang kasi sagutin yung mga aligasyon tungkol dito kay Sara Duterte. Hindi yung magsasabi na malinis, kalmado, walang bahid ng korupsyon. Takot namang humarap, di ba mga kaibigan? Ay, ewan ko dito sa Vice Presidente natin, Kung malinis ang konsensya, patunayan nito mga kaibigan, di po ba sa pamamagitan ng transparency, humarap sa kamera, hindi sa pamamagitan ng pag-aamok sa media. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.